Isang lalaki sa kanyang kalagitnaan ng 30s, tinatawag niya ang kanyang sarili bilang Master. Ngunit hindi ito ang pangkaraniwang kwento ng mortalidad. Isang araw, nagpa siya ang ating pangunahing tauhan na kumuha ng oras mula sa kabilang buhay at biglang na-reincarnate bilang isang maliit na sanggol na tinatawag na Rodeo Grey Rat. Ang unang bagay na nakahuli ng kanyang pansin ay ang eksena ng patak ng ulan, na sinundan ng isang hindi inaasahang ungol. Sa pag-aalinlangan, natuklasan niyang ang ungol pala ay nagmumula sa isang ina na nanganak mula sa ibang dimensyon. Subalit, ang iyak na iyon ay lamang ang simula ng masalimuot na paglalakbay na naghihintay kay Rodeo Grey Rat. Bagamat nagsimula bilang sanggol, nagtaglay pa rin siya ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, isang pangalawang pagkakataon sa buhay na may sanggol na may isip ng isang matanda. Si Rodeo ay naglakbay sa mundong puno ng diaper at baby talk na may isip ng isang 34 anyos. Si Rodeo ay may ilang nakakatawang gawain na talagang nakakagulat ang kanyang alilang babae. Siya'y naniniwalang si Rudies ay sinapian ng isang makulit na demonyo, at sino ba naman hindi ganoon ang iisipin kapag nagbibihis ang babae ay gusto ni Rodeo magtago, umubo, at mangamoy ng mga bagay na hindi dapat, at nagbibigay ng buong atensyon sa tiyak na bahagi ng katawan ng babae. Sino nga ba ang makakapagsabi na ang mga sanggol ay maaaring maging ganyan ka-array? Ngayon, bilasan natin ang oras patungo sa isang sandali ng pagbubunyag, habang si Rudies ay lumalabas sa bintana, napagtanto na siya ay napadpad sa isang mundo na tila isang pahina na inukit mula sa kasaysayan. Wala ditong smartphones o computers, mayroon lamang mga salamangka. Parang nabubuhay sa isang kwento ng prinsesa, pero may sanggol na nagsisilbing pangunahing tauhan. Habang siya'y abala sa kanyang pagmumuni-muni, nadudulas siya at bumabagsak mula sa isang upuan malapit sa bintana. Si Zenith, ang kanyang maalalahaning ina, at si Lilia, ang laging mapagmasid na alila, ay dumating sa kanyang tulong na parang kulog. Sa isang maalalahaning sandali ng pagmamahal ng ina, inikalma ni Zenith ang maliit na gusot ni Rudies gamit ang isang spell na nagpapagaling. At dito nauunawaan ni Rudies, siya ay ipinanganak muli sa isang daigdig na puno ng mahika. Pero hayaan mo akong sabihin sa'yo, ang kakayahan na gamitin ng mahika ay isang bihirang at kamangha-manghang regalo na ibinibigay sa iilang maswerte mula sa sandaling kanilang unang hininga. Ang mga gumagamit ng mahika ay may dalawang kahangahangang paraan sa kanilang pangangasiwa, kakaiba ang magic circles o magsasalita ng kahangahangang mga salita upang gisingin ang kanilang supernatural na kakayahan. Ngunit si Rudy ay pumili ng landas ng pag-awit at matagumpay na nilikha ang isang kahangahangang bola ng tubig. Ngunit narito kung saan nagiging mas exciting ang lahat, sa kanyang pangalawang pagtatangkang, natuklasan niya ang isang mahikang lihim na nakatago sa kanyang sarili. Natuklasan ni Rodeo ang mahika nang walang kailangan pang chant. Dahil sa kanyang malakas na pagnanasa sa kaalaman, nagsimula si Rudies ng isang paglalakbay ng self-improvement na mas wild pa kaysa sa pag-akyat sa isang lumilipad na unicorn. Sa hindi matitinag na pagsasanay at determinasyon, na ipinamamahagi niya ang kanyang kasanayan sa pagsasagawa ng mga spell. Dahil sa kanyang bagong tiwala na umiikot sa kanyang kalooban, nagpa siya si Rodeo na taasan ang antas ng mahika sa pamamagitan ng pagsusubok ng isang spell na mas komplikado. Ang kanyang spell ay hindi lang nagbuo ng butas sa dingding kundi ipinadala rin ang tubig na parang isang malakas na kanyon mula sa langit. At ito'y napakalakas na nagbubuhos ng tubig sa malapit na bukirin tulad ng mahiwagang ulan. Ikinatuwa ng kanyang ina ang balitang ito dahil natuklasan niyang si Rudy ay gumagamit ng mahika tulad niya. Sa kabilang banda, ang kanyang ama na isang alpha male ay medyo nag-aalala na baka hindi sundan ni Rudy ang pangkaraniwang landas ng isang swordsman. Dahil sa determinasyon na mapabuti ang mga kahangahangang kakayahan ni Rudy, kumuha ang kanyang mga magulang ng tulong mula sa isang kilalang guro ng mahika. Ngunit narito ang kakaibang bahagi, ang guro na ito ay hindi isang matandang retiradong mandirigma tulad ng iyong inaasahan, hindi, siya'y si Roxy Mardia, isang maganda at malaseksi na demonyo na may mabiganing kulay violet na buhok. Ang pagbubunyag na ito ay nagpupuno kay Rudy ng kasiyahan. Ang pangarap na matuto ng mahika mula sa isang sexy na demonyo na may kulay violet ang buhok ay tiyak na isang bagay na dapat abangan. Gayunpaman, mabilis na ini-underestimate ni Roxy ang kapangyarihan na mayroon si Rudy, sa pag-aakala na siya'y masyadong bata upang maunawaan ang tunay na kabuuang kahulugan ng mga misteryo ng mahika. Hindi alam ni Roxy na si Rudy ay maglalabas ng isang mahiwagang buhawi. Inintroduce, at inilahad ni Roxy kay Rudy ang kahangahangang mundo ng mahika kung saan natutuklasan niya ang tatlong kahangahangang sangay na bumubuo ng tapestry, attack magic, healing magic, at summoning magic.
Si Roxy ay nagpasya na ipakita ang water magic sa isang malapit na puno at si Rudev naman ay, nagdulot ito ng malaking epekto, nasira ang katawan ng puno sa lakas ng kanyang spell. Mausis ang iniisip ni Rodeo, tinanong siya ni Roxy, at agad siyang ini-inform ni Rodeo sa kanyang pagkakamali sinabi na mahal ng ina niya ang puno at magiging malungkot ito. Nagpanik si Roxy at nagmadaling ihanda ang puno gamit ang kanyang kasanayang healing magic. Hinil ni Roxy ang puno at nagbloom ito. Na-inspire sa pagpapakita ni Roxy ng mahika, nagtataglay ng tapang si Rudies upang subukan ito sa kanyang sarili. Ngunit medyo nag-aalinlangan siya na gamitin ang mahika nang hindi nagchachant, sapagkat maaaring ituring ito na tabo. Habang nagchachant siya, nadidistract siya ng isang sulyap sa underwear ni Roxy. Ang distraction na ito ay nagdulot sa kanya ng aksidenteng pag-shorten ng kanyang chant, na naglalantad ng kanyang kakayahan na gumamit ng mahika nang hindi bumibigkas. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal heal ni Roxy sa puno ay nasira ulit. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon dahil nag-aalala siya na nagkamali siya para kay Roxy at iniisip ni Roxy na maaaring siya'y matanggal sa trabaho sa kanyang unang araw. Kahit na hindi siya nakikipag-usap sa sinuman sa loob ng 20 taon, bigla siyang naalala kung ano ang sasabihin ng pangunahing karakter sa mga video game ng romansa para pagaanan ang loob ng isang babae. At sabihin ko sa iyo, ito'y Cringe City, nice. Sa hapunan, nagiging mapanuri si Rodeo at malalim ang kanyang iniisip. Determinado siyang magtrabaho ng mabuti at harapin ang bawat pagkakataon na dumarating sa kanya. Sigurado, may mga malulungkot na yugto sa kanyang nakaraan kung saan ang pagiging bayani ay bumabalik sa kanya, ngunit, hindi naman lahat ay malungkot. Ngayon, siya'y puno ng sigla na mabuhay ng buo at magkaroon ng mga epikong pakikipagsapalaran. Pero seryoso, makakalimutan ba ni Rodeo ang kanyang nakaraan at mag-move forward? Magtagal ka dahil ito ay simula pa lamang ng isang kahangahangang paglalakbay na ayaw mong palampasin. Isa sa mga kahangahangang tema sa Mushoku Tensei ay ang mga second chances at ang relentless pursuit sa self-improvement. Pero hindi natin pwedeng kalimutan ang mga nakatagong ginto sa nakaraan ni Rudy. Bago ang kanyang reincarnation, ang ating pangunahing tauhan ay isang dating mahina na dumaan sa pambubuli tulad ng isang mandirigmang lumalaban sa mga troll sa online game. Ito ay dumapo sa kanya ng malalim, katulad ng isang nawalang pagkakataon na maging trending sa social media. Kaya habang binabakas natin ang serye, makikita natin ang takot ni Rudy na lumabas sa kanyang comfort zone. Subalit, sa kabila ng lahat, ang kanyang bagong natagpuang matalinong utak ay nagbibigay daan sa kanya na yakapin ang bagong simula ng bukas palad. Hindi na siya nahahadlangan ng anino ng kanyang nakaraan, at sinisikap niyang magkaroon ng landas sa pagtuklas ng bawat oportunidad na dumadating sa kanyang buhay. At talaga namang sumusubok siya ng kanyang sarili sa paglalakbay sa fantasy na mundo, na nagpapakita ng kanyang di matitinag na determinasyon na mapabuti ang sarili. Parang panunood sa isang phoenix na bumabangon mula sa mga abo ng kanyang self-doubt at tumataas patungo sa mga bagong taas ng paglago. Siya ay nagtataglay pagiging matatag, nagpapatunay na hindi kailanman huli para baguhin ang sarili at makatuklas ng hindi pa napapansin na potensyal. Ngunit sa kabila ng masiglang pagsusumikap ni Rudy, alam ng Mushoku Tensei kung paano magdagdag ng kaligayahan sa ating buhay. Ang mga kakaibang kaganapan at nakakatawang pangyayari kay Rudy ay mag-iwan sa iyo ng tawang walang katapusang antics mula sa kanyang nakakatawa at hindi inaasahang mga kaganapan. Ito ay isang roller coaster ng damdamin kung saan ikaw ay mapapatawa ng isang sandali at mag-iisip ng masusing mga tanong tungkol sa mas mataas na layunin ng buhay sa sunod na sandali. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagsisimula? Maaring mabura ba ang mga nagdaang gawain?